Alright! So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon, pag-usapan natin to, talaga nga namang sana all. 'Di ba? Sana all na lang, sana all. Sana all dito kay Babalina. So, ngayon, pinagtanggol ni Amy Marcos itong si Sara Duterte. Kasi alam nyo naman tong balitang to, diba? O, yan. Pakita ko sa inyo. Alam nyo naman yung balitang yan, no? Na lumipad itong si Sara Duterte. Speculation lang to, guys, ng mga columnists. Pero may mga reference naman sila kung bakit nila nasabi to. So, according to the analyst ng mga columnists, na itong si Sara Duterte daw po ay lumipad papuntang Germany para umattend po ng concert ni Taylor Swift. Yan po yung yung description ng mga political analyst. Alam nyo, sa totoo lang, whether this is true or not, yung punto kasi dito, umalis siya ng bansang Pilipinas habang meron pong bagyo. Habang binabagyo ang mamamayang Pilipino, habang tayo ay sinasalansa ng bagyo, kinakalampag tayo ng bagyo, di ba? Yung punto dito, bakit ka umalis ng bansang Pilipinas? Meron kang responsibilidad sa mamamayang Pilipino kasi public servant ka. Sinuswelduhan ka ng taong bayan. 'Di ba? Sinuswelduhan ka namin. We are taxpayer. So may karapatan kaming magreklamo. Kasi pinapakain ka lang namin sinuswelduhan ka namin. 'Di ba? Tapos hindi mo ginagawa yung duty and responsibility mo para sa aming mamamayang Pilipino. Kaya doon ako nagagalit. Totoo man sa hindi na pumunta siya sa ibang bansa para umattend ng concert or umattend para dito sa kanyang pamilya kasi tinatanggi nila na hindi daw siya umattend sa concert Pero yung punto dito, bakit ka umalis sa bansang Pilipinas habang kami dito naluludod na sa baha? Habang kami dito ay humingi ng tulong, habang kami dito ay talagang sinasalasa, nananalasa, tumatagaktak yung napakataas na tubig, 'di ba? Nilalamig kami. Bakit ka umalis ng bansang Pilipinas? Kaya nga sabi ko guys pag magkaroon ng gera, pag magkaroon ng gera dito sa bansang Pilipinas, sila yung pinakaunang aalis, sila yung pinakaunang tatakasan ang mga mamamayang Pilipino. Kasi dito pa nga lang pinakita niya na wala talaga siyang kwenta, na yan yung legasiya niya. 'Di ba? Wala siya in the difficult times and in the difficult moment. Tapos ngayon titirahin pa nila si PBBM about sa 5,500 flood control na yan, na hindi din naman kasalanan ng ating presidente. Mayroong pangyayaring hindi inaasahan, may mga technical difficulties. 'Di ba? So hindi naman natin expected yung mga ganyang pangyayari, tapos ngayon ang sisisihin niyo ang ating presidente. Na dapat sana ikaw tumutulong ka, tinutulungan mo ang ating Pangulo, pero anong ginawa mo? Inuna mo pa yung kalandian mo. 'Di ba? Anyway, kasi ito yung balita, bago tayo pumunta dito kay Babalina. Ito yung balita, Sara all. Mindanao-based columnist Antonio Montalvan II speculate that the purpose of Vice President Sara Duterte flying to Germany amid Typhoon Carina is to attend Taylor Swift concert. Sana all. 'Di ba? Nakakainggit. Sana all. 'Di ba? Habang kami dito naghihikahos, naghihirap, nagugutom, nilalamig, binabagyo, 'di ba? Habang may mga batang namamatay, mga matatandang naapektuhan, sana all. Sana all nagawa pang manood ng concert. Sana all talaga sa no? Yan ba yung gusto nyong maging presidente ng bansang Pilipinas? Kunyari, magkaroon ng gera ang Pilipinas, doon manonood siya ng concert. Concert ni Bruno Mars, concert ng Blackpink, concert ni Taylor Swift. Yun yung gusto nyo? Mas inuna pa yung pag-attend ng concert kesa unahin ng Pilipino na tayo yung nagpapasweldo sa gagang hitad na yan? Mga minamahal? Grabe. Grabe talaga tong si Miss Confidential Funds Queen. Tapos ito yung nakakainis. Alam niyo itong si Babalina, yung utak talaga ni Amy Marcos, hindi sa ulo nakalagay, sa baba. So ngayon, ito, sabi dito sa balita, hindi niya naman alam na may bagyo.
Matagal ng plano yun at hindi naman niya alam na may bagyo, pambihira naman. Tingnan mo, itong si Amy Marcos, minsan ka na nga lang mag-isip, yung hindi mo pa talaga pinag-iisipan, nag-iisip ka ba? Minsan ka na nga lang magkaroon ng utak, hindi mo pa ginagamit. Di ba? Nakakainis guys, kasi mali na nga, pinagtatanggol niya pa. Kasi pwede namang, kahit matagal nang nakaplano, syempre, hindi din naman pinlano na dumating yung bagyo, di ba? Matagal nang nakaplano yun sa kanila, pero alam nila na may paparating na bagyo. So, di ba binabalita, na baka ganitong araw may paparating na bagyo, ganyan-ganyan. So, alam mo nang mayroong paparating na bagyo, dapat sana ikaw na mismo yung nag-set ng boundaries. Ma, pa, honey, anak, kayo lang muna yung mauna dyan sa Germany. Susunod ako after ng bagyo. Total kayo, gusto nyo manood ng concert, kayo lang muna. After ng bagyo dito, lilipad ako agad kung ano pa man yung pag-usapan yung importante bagay. Pwede naman ganun eh. Diba, pag gusto may paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. Tingnan mo si Bernadette Reyes. Nandoon po sa South Korea. Nasa vacation po siya, vacation leave. Ano yung ginawa ni Bernadette Reyes? Umuwi ng Pilipinas nung namataan niya na merong bagyong paparating. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niyang mabawasan yung manpower. Diba? Tsaka gusto niyang magsilbi sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng paghatid ng balita. Delikado yung ginagawa nila. Kudos sa kanila kaysa dito sa ating VP. Na kahit presensya naman lang sana ang nandoon sa kanya, hindi pa magawa. No show ka na nga sa mga mahalagang bagay. No show ka na nga sa mga mahalagang event. Pati ba naman sa difficult times and in the difficult moments, wala ka? Pinabayaan mo ang presidente. Iniwan mo sa ere itong ating presidente. Wala naman na kaming problema kung magkaaway ko yung whatsoever or what anything else. Wala kaming pakialam kung magkaaway kayo. Ang punto dito, public servant ka. You are meant to serve the public. Ang inang yan. Diba? Ang lakas ng amats nyo na sasabihin, may presidente tayong bangag, presidente tayong adik. Kung adik si Marcos, dapat sana hindi na tumulong yan. Kung may adik tayong presidente, dapat sana, hindi lilipas din yan, bagyo lang yan. Ganon yung magiging response ng adik. Kayo, hindi man kayo adik, pero yung pag-isip nyo, adik. See? Alam nyo may bagyo? Alam nyo may paparating na sakuna? Inuna nyo pa yung kalandian ninyo. Inuna nyo pa yung pansariling interest ninyo kaysa sa bayan, kaysa sa mamamayang Pilipino. Kaya, sino ang hindi magagalit? Nanggigigil ako. Tapos itong babalinang to, agaw eksena na din. Papansin. Alam mo, Amy, bigyan kita 20, humanap ka ng kausap mo. Hindi naman niya alam na may bagyo. Senator Amy defended Vice President Sara Duterte personal trip with her family to German, which coincided with Typhoon Karina, PH. Marcos emphasized that the trip had been planned long in advance and it was impossible for Duterte to foresee the typhoon occurrence. Grabe. Mali na nga, pinagtanggol mo pa. Pwede namang i-postpone, di ba? Madaming pagkakataon para manood ng concert. Si Amy talaga to. Alam mo, sana yung tinuturo mo naglutad rin, pati yung ulo mo tinuturuan mo din no? Walang laman yung utak mo. Mag-resign ka na lang. Alam mo, kahit itong si Amy, wala ding sense of responsibility Puro lang mema sabi. Di ba? Mali na nga, kinukonsinti mo pa. Well, kung sa bagay, pares kayong lalakero, di umano. Diyos ko, mali na nga, kinukonsinti mo pa. Di na nga umattend ng SONA. Pati ba naman dito sa Bagyo, hindi pa din umattend, pati sa kalamidad, iniwan tayo. Yan ba yung priority ng VP? Tapos ipagtatanggol mo pa? Kaloka. May mga ugali na dapat hindi inuugali, pero inuugali nila. Brand pa kanyang changes coming. Kamo is scam. Yung change is scamming ninyo, is scam. Kapag alibay wagas, sino hindi magagalit dyan? See?
Talaga lang ha? Huh, talaga lang.